welcome back again sa my YouTube channel. Nandito ako sa labas ng Dollarama. Titingin tayo ng mga pang-design para sa Halloween. Tara na. Namin bumili ng ganito guys, panglagay sa pinto. Kasi nakapagkwentuhan kami kahapon kala ate about sa Halloween. Mag-iikot-ikot daw ang mga bata. Kaso hindi pwede madaming bilhin namin kasi mauubos pera namin. Wait lang. Check ko lang kung ano yung mura para mailagay namin sa pinto. Ito okay na to, $3. Cute. Ito yung panlagay naman sa harap. Sa ang tawag dun. Ano kaya? Wala akong mapili. $3. Ito nasa $1 lang o $1.75. Panlagay din to dun sa pinto. Hinihintay ko pa kasi si Marvin galing trabaho. Ako din galing akong trabaho. Ano kaya? Ito maganda rin. Lagay ng lagyan ng mga chocolate. Mura lang naman $1.75. Hanggang next year na yan. Hanggang 3 taon na pala. Maganda rin Peekaboo. Magkano to? Walang presyo. Walang nakalagay presyo. Ay, isa pala sa taas. $4. Ito. Ay, ganito pala. Ito. Ano kaya? Ang cute. Para sa aso. Mimiss ko na yung aso namin. Hehe. Pang makeup. Ano kaya? Sabihin ko kay Marvin, makeup pa na lang namin mukha namin. Ito ang ganda rin Pang witch nga ganun nga yun. Ayan, papasok na tayo guys. Ayun yung mga pang Ay, gusto ko nito kalansay. Guys, lumabas na ako kasi 7 magsasara na sila. Malapit na, parang 15 minutes na lang. Ang daming tao ngayon. Mga namimili sila ng pang outfit nila. Si Marvin, nasa biyahe pa, kaya lalabas na ako. Di na naman siya aabot. Gusto ko siya kasama ko para dalawa kami namimili. Baka bukas na lang. Kasi sa Tuesday daw yun. Tapos sabi ni Marvin, gusto daw niya yung mascara. Mas magmamaskara ka. Ang dami tao. Ang dami guys, tingnan nyo. Ang dami pa rin tao kahit magsasara na ang mall. Diyos ka, nagugutom na ako. Gusto ko niya yung Shanghai 360. Yung paborito namin ni Marvin. Kasi wala akong bit-bit. Huli na ako guys. Malapit na si Marvin. Gutom na. Wala ka pala kaming sinaing sa bahay. Kaya ito na lang. 2 meat yung pinuha ko guys. Itong bangbang chicken. Tsaka yun. Nasa $12.39. Yan yung akin. Babayaran na natin. Hintayin ko na lang si Marvin dito guys. Diyan lang man siya bababae. Tapos may tubig ako. Tada! Ay, sakto si Marvin na yan Kita kaya. Numiti na, nakita na ako. Grabe. Antok na ako. Sabi naman ako daw unang kumain. Yung chicken soup. Same lang naman yung presyo nun Saka sa yun? Bibilan ako ni Marvin ng soup. Pero kasi ang init ng ko. Kailangan ko ng mainit na sabaw. Mura lang naman yung soup dun. Tapos napakadami guys. Yung soup na guys. Ubus na. Kasi hanggang 7 lang sila na 46 na. 646. Si Marvin, pupunta muna siyang Shoppers. Magre-renew siya nung niya, titisin na ang lipas kasi nagtaas na daw. May kailangan pupunta pa siyang titisin, hindi siya pwede mag-renew sa mag-load sa online. Basta kami kumain, ako lang pala. Punta na kami dun sa dahil sa itay ng bus. Sarap na magpahinga.
Umuunti na yung mga tao kasi alas 7 na mahigit eh, nagsarado na yung iba. Wala sarado rito, no? Kasi walang, hindi talaga sila bukas. O pag linggo, hindi talaga bukas. 6 minutes pa guys bago dumating yung bus. Chocolate. Galing to kadlat itareya. Babo ko. Tapa. Bulubi. Tapon mo na. Doon na pumesto si Marvin kasi dito sa may akin. Bubukas ang pinto. Kapag dito siya. Namumula na yung pisngi ko. Ibig sabihin malamig na talaga. Sa susunod pati ilong ko. Nangangamatis na. Sa lamig. Nantok na ako. Kaya lang nasa harap ako. Hindi kaunahan ako nakapasok. E dito may pwesto agad kami ni Marvin. Dito guys may mga design na yung kanila pang Halloween. Hindi man kita. Magkatapatan ba? Oo nga, magkatapatan. Hindi kita. Tapos dito rin din sa may amin, tapos sa may kanto. Sabi daw, yung mga may design daw, yun daw mga pupuntahan ng mga bata or lahat kaya yun. Ewan ko. Wala mong design nyo sa atin. Maglalagay nga tayo kahit isang kalansay lang sa pinto. Ay na kami guys, nagpalit na ako ng damit. Huntok na ako. Update ko kayo dito sa aking yung sinabi ko noon na sobrang kati. Namamalat na siya. Nawawala na yung parang mga itim-itim na peklat ba? Parang peklat. Okay, so medyo nawala na yung part dito. Ito na lang yung mga yan. Nilolotion ko lang siya ng sobrang kapal kasi wala pang time lumabas para bumili ng pang Eh nakita ko naman namamalat siya, nawawala na yung parang mga itim-itim na bilog-bilog. Ito na lang sa part na to, dito, ayan. Tsaka dito. Meron pang mga part na talaga. Nag-leggings kasi ako kaya bakat ito yung medyas, leggings. Grabe. Ang pagod. Ang pagod. Buhay. Okay lang, konti na lang. Naisip ko na lang, konti na lang matatapos na. Makakaraos din kami ni Marvin kasi ilang buwan na lang. Kasi magno-November na. So, November, December, January, February, March, April, 5 months na lang. Makapag full time na si Marvin ng trabaho. Dahil wala kami full time. Yun na, magsisimula na kaming talaga. Ay. Sana ay makakuha si Marvin ng magandang trabaho. Tapos ako mag-iipon ako ng pang tuition ko. Kailangan makapag din tayo. Pero syempre habang ito ngayong nag-iipon, edi mag-start ng ipon namin ngayong November. Pangalawang sahod ko kasi unang sasahurin ko idadagdag namin sa tuition ni Marvin dahil nga nabawasan nga yung aming yung tuition ni Marvin kasi bumili kami ng ng laptop. Pero okay lang kasi yun naman ay hindi naman luho, gamit naman yun ni Marvin talaga sa school. Saka magagamit ko din siya kapag nag-aral na ako. Diba? Ay, buhay natin. Lamig na rin sa labas paggabi. Malamig na. Pero kanina, okay. Paalam nyo kanina, nung naglalakad ako, ang sarap sa pakiramdam nung hangin. Tapos, nang pagbaba ko pagkasakay ko ng bus, ako'y nilalamig na bigla, ang lamig. Tapos pagpasok ko sa STC, okay pa, malamig-lamig pa ang pakiramdam ko. Maya parang umiinit na ang pakiramdam ko. Hindi yung init ng dahil sa jacket. Init talaga sa katawan. Kaya sabi ko kay Marvin, gusto ko ng ng sabaw. Bibili niya sana ayun, wala na namang sabaw. Ubus na daw. Hindi kami nakabili ng pang-design sa kasi nga nagpapalabas na nga yun sa Dalarama si Marvin. Hindi ko alam kung paano nang ganap namin ni Marvin. Siguro sa Tuesday kasi daw yon. Tuesday. Tapos diretso na lang siguro kami ni Marvin. Pagka-out ko, diretso Dalarama. Kita kami ni Marvin. Tapos diretso uwi kami. Yeah. Magdadiretso uwi kami, tas mabilis ang pagdi-design sa labas. Hindi naman madaming ilalagay namin.
ano lang talaga para makita lang na merong design. Para pupunta yung mga bata. Kasi first time namin ni Marvin may experience yun eh. Sabi ni Marvin habang naglalakad, be, na-excite ako makita yung mga batang naka-costume. Kasi naman, hindi rin ata to naka-experience si Marvin. Dati, hindi kasi uso yan sa... Alam ko hindi uso kasi, uso lang ata yun sa mayaman sa Pilipinas. Kasi nung sa lugar namin, guys, nung panahong bata pa ako, wala akong naranasan na ganyan, na costume. Nakaranas na ako ng, dahil lang sa sa trabaho ko, kailangan may ayos kami ng pang Halloween. Yun lang, pero make-up lang naman yun. Tapos nung bata pa ako, hindi ko naranasan yan. Tapos, nung alam ko nag-college, graduating ako or nagtrabaho ako, nag-start na yung mga Halloween ek-ek ng mga bata. Mga umiikot sila bara-barangay. As mayroon din yung parang sa munisipyo pupunta yung mga bata doon, mga ganyan. Kasi naka-experience si Princess, hindi ko maalala kung nakailang beses na siya, pero alam ko may isang beses yan. Binila namin ng pang-princess. Tapos nung nakaraan, ang gusto na ay yung ayos na pang zombie daw. Sabi ko, anong pang zombie? Sabi ko sa kanya, yung makeup daw na nakakatakot. Sabi ko, ay, wag yan. Loko to si Princess. Dati tuwan-tuwa siya dun sa dress niya na may corona pa eh. Nag-iikot-ikot sila. Nakikita ko nga sa mga post dun sa lugar namin, yung daming mga batang kasali. Nakakatuwa. Sabi ko kay Marvin, paano pag yung anak natin? Abay, syempre, kakostuman din natin pag yung anak natin. Nakakatuwa naman. Ang cute, excited na ako. Tapos, iba-ibang lahi yung pupunta, no, nakakatuwa. Sabi nila ate, no, pag madami pa daw yung chocolate, dalawa-dalawa, pag kakunti na lang, isa-isa. Siguro ganun. Ganun na lang din. May nakita kasi sa Dalarama, parang $3 lang, sobrang dami na ng mga candy. Siguro bili kami nun, ganyan na lang. Mga 2 ganyan, bigay-bigay. Cute. Magtabi kami ng, para i-budget namin dun sa mga candy, sa pang-design namin, tapos parang gagawin kung anong mascara gusto ni Marvin. Siguro $20 kasya na yun sa panggastos namin dun. Hey, kasi, nito kahapon lang kasi nalaman yung abot sa ganyan ng mga bata. Kaya hindi kami nakapag-ready. Kung alam namin ni Marvin, nung nakaraan, bumili na kami. Kunento kasi nila ate Giselette. Tonto, pati kami ni Marvin. Grabe, nag-enjoy talaga kami kagabi, guys. Nakakatuwa. Sobrang enjoy namin pag-uwi namin ni Marvin. Hindi nag-ayos lang kami, tapos sumiga. Ay, nako, nagkulitan pa kami bago makatulog. Parang naglulukuhan pa kami, kilitian, ganyan-ganyan. Hanggang di ko na namalayan, tulog na pala kami, bagsak na. Kasi ang aga parehas namin pumasok. Ay ako, pumasok ako sa trabaho, si Marvin may seminar. Tapos kanina, parehas uli kami may trabaho. Pero nauna si Marvin, sabi pa nga pag-alis ni Marvin, tulog ka pa, be, tulog ka pa. Maya-maya ka pa. Ano mo na? Nag-laundry pala si Marvin ng mga natitira namin ilo-laundry para hindi kami natatambakan. Gabi lang kami nakakapag-laundry kasi minsan may trabaho kami ng umaga tapos late na kami nakaka-uwi. Kaya ayun. May mga gagawin ka pang assignment, bebe? May mga assignment pa pating gagawin si Marvin. Pagsasaing din ako ni Marvin kasi antok na ako. Isasaing ako ni Marvin para hindi na ako magsasaing bukas. Para na lang ako bukas, gayak-gayak na lang. Para nakakatulog ako ng mahaba. Minsan kasi, gigising ang maaga kasi magsasaing pa ako, magpiprito pa ako. Minsan ang ginagawa na namin, may luto ng ulam nga, parang idediretso ko na lang doon sa Tupperware ko. May microwave naman doon sa trabaho ko, kaya doon ko na lang iniinit yung ko. Kasi siyempre layo ng biyahe ko. Layo kasi ng biyahe ko, kaya ayun, ganun ang ganap ko dapat sa aking Ha?
Oy guys, i-share ko nga pala si Mama Aida pala ay ang tawag dun Sharon yan. Yung kay Sharon, idol pala si Mama Aida. Senior na rin ba yun si Sharon, be? Para senior na, hindi pa. Hindi pa ata. Kasi nag-i-stalk ko kanina eh. Si Sharon pala nagpakasal, siya 18 years old, tas 19 si Gabi. Parang halos 6 na taon, 3 taon silang magkarelasyon ng love team nung 15 years old siya nung nag-love team sila. Tapos nagpakasal sila ng lihim pala na nung 18 sila, tapos nagkaroon ng bonggang kasal. Nung nagpakasal sila sa simbahan, buntis na pala siya noon. Casey. Okay, Casey. Pero kasal na sila nung nabuntis siya. Ano nga lang yung parang civil wedding ba yun na patago. Patago na kasal. Tapos after 3 years na lang pagsasama bilang husband and wife ay nagkaanuhan na sila. Nakita ko kasi yung mga video sa sa TikTok. Nakakakilig pala yung dalawang yun hanggang ngayon. Kinikilig ako. Nakakainis lalo na yung part na parang nag-kiss sila. Kunwari kiss lang, tinakpan ni Gabi yung yung mukha nila. Ang dami nagsigawon. Tapos na ako kay Sharon. Kasi nung nandun na silang tatlo kasama si Casey, napatalikod siya nung nagkakantahan yung dalawang mag-ama, umiiyak siya. Kasi pag sa tuwing interview niya, lagi niya pag nag-aanoan sila about dun sa past niya, naiiyak siya pagdating kay Casey talaga. Kasi nga, ang perfect na nga daw nung life niya. Kasi nga, para na siyang prinsesa. Dahil nga, diba, bata pa lang siya, artista na siya, marami na siyang pera, tas may kaya naman, mayaman naman yung pamilya niya. Parang perfect na daw. Parang nung nagkaaroon siya ng asawa, siya ka-anak, umikot na lang daw yung mundo niya dun sa kanyang mag-ama. Yung parang kontento na siya na dun sa mag-ama niya, na nakikita niya yung mag-ama niya. Tapos biglang mangyayari na ganun, hindi sila magiging forever. Naiyak-iyak talaga siya kasi syempre nung 2 years old and a half ata si Casey, para daw nagkaroon ng nakita agad niya na parang may kulang, parang nakulangan ata si Casey kasi naghiwalay nga Siyempre sanay, hindi na daw niya nakikita ngumingiti yung anak niya nung 2 years old and a half pa lang daw si Casey. Sabi, naawa daw. Hanggang ngayon kasi umiiyak pa rin siya pagdating doon. Kasi nagkaroon ng interview din nung kay Casey nung this year lang na about nga doon. Kasi ang nangyari nga, yun din nakakaawa kasi din sa mga broken family, yung tipong nagkaroon sila ng anak, isa pa yung anak nila, tapos both side may sariling pamilya na. Nakakaawa yung isa, mag-isa lang siya. Kaya yung iba mas pinipiling din na sumasama sa parents nila, parang nagsasarili na lang ng buhay. May kakilala din akong ganyan Mas ginusto niya na magsarili ng buhay niya. Kesa may titira siya dun sa side ng father niya, may pamilya na, or sa side ng mother niya, may pamilya na. Parang parang iba yung feeling kasi para sa kanila. Basta nalulungkot talaga ako pag ganyan. Kita ko kasi, kawawa Ay, wala talaga. Ganun talaga ang buhay. Yun. Sabi nga niya, hindi naman daw nila makakontrol yung mangyayari. Kahit lahat daw nabigay na niya kay Casey, may kulang pa rin. Yung di lang daw niya nabigay yung complete na pamilya. Tinignan ko nga yung kasi ko na yan sila Gabi, nakikita ko na yan, sikat na sikat. Pero hindi ko napapanood pa guys yung kanilang Dear Heart ba yun? Yung pinakauna nilang palabas, tas iba nilang palabas. Ang napapanood, naabutan ko pa mapanood yung kay Sharon Cuneta, saka yung kay Robin pa ata. Pero yung kay Gabi, hindi. Kaya kanina naghahanap ako ng mga movie nila. Papanoodin ko, pero hindi pa ngayon, siguro sa sunod na araw pa. So, yun guys. Chichika na naman tayo. Kailangan ko nang matulog guys. Ako nang lalambot na talaga. So, magpapaalam na ako guys. Huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe sa YouTube channel ko. Para maganda yung ginagamit ko kasi kuminis yung mukha ko. Pumupusyaw pati. Tapos, yung ilong ko lumalapan.
Sige na guys, paalam na. At si Marvin na, doon na ulit siya sa table. Naggagawa uli ng ano niya. Kailangan niyang gawin sa school. So, bye-bye.